Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon sa inyong lahat. Maaring tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Abdul Majid, pwede mo bang pangunahan ang ating panalangin? الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po, Sir Joey. Maaari na kayong umupo. Salamat po. At tatawagin ko ang inyong mga pangalan at magsabi lang na nandito kung matatawag ang inyong pangalan. Monir Uban. Present, sir. Okay. Hasan Musa. Sir, nandito, sir. Abdul Majid. Present, sir. Muhiddin Baragir. Present, sir. Jason Kalim. Tandaw Coating. Nandito rin po. Ismail Norhamin. Bayali Kasan. Kayla Daro. Maulana. Nandito po. Sarah Jane. Okay. Ano yung tinalakay natin nung last? Any idea? Sir, about po yun siya sa pangangailangan and then kagustuhan po. Okay, tama. Doon sa pangangailangan at kagustuhan, ano yung pagkakaiba nun? Sir, Sige, Kayla ulit. Kung ano yung pipiliin mo, yung pangangailangan mo, or yung magsusundin is yung gusto mo. Sige, sige. Mayroon akong ipapakitang larawan dito at magbibigay kayo ng inyong mga opinion. Sa unang larawan is ito. Sino ang gustong magbigay ng opinion? Okay, Muhiddin. Ayun po, sa aking nakikita po, Sir Joey, marami pong mga bata na kung saan naglikod-likod sila at pinag-uusapan nila po kung ano po yung kanilang pinapag-aaral. Okay, tama. Itong unang picture na ito o larawan ay tinutukoy dito ay ang mga mag-aaral tulad ninyo. Okay, sa pangalawang larawan, ito naman, sinong gustong magbigay ng kanyang opinion? Sir, nakapila po sa jeep. Okay, sige, Norhamin. Sir, base sa ating observe, sir, mga tao sumasakay, sir. Mga tao sumasakay. Okay, any idea? Tama din yon. Okay, Bayali. Mga tao yun na sumasakay or maaaring pupunta sila sa destination na gusto nilang puntahan. Destination. Okay. Sige, sige. Tama yon. Yung nakikita ninyo sa pangalawang larawan is transportation. Isa sa mga pang-araw-araw na ginagawa ng tao. Yung pumupunta sila sa kanilang trabaho. Okay, ang pangatlo ay Beauty. Yan po yung nakikita ko sa software, sir. Beauty po yan. Okay, sige, sige. Sarah, Ali? Black pass. Siguro yung buildings, kaya mataas na yung mga buildings ngayon kasi yung ekonomiya natin ay mataas na din. Tama. Sa patuloy na paglago ng ating ekonomiya ay patuloy din na
lumalago yung ating industriya. At patuloy na rin na gumagawa ang mga tao ng building para sa maraming trabaho. At ito naman ang pang-apat. Okay, any idea? Okay, Sarah Jane? Sige. Tama. Ang pang-apat ay ang pamimili ng mga gulay o yung pangangailangan. Wait lang, walang maingay. Ang pang-apat is ang pamimili ng pagkain. Dito is ang pang-araw-araw na ating ginagawa. Sa umaga, namimili tayo ng mga gulay, karne, isda, bigas para sa ating breakfast. Sa tanghali naman, ito din ay ginagawa natin hanggang sa gabi. Ito yan ang sasabi natin pang-araw-araw na pamumuhay. At babasahin ko ang ating layunin. Matapos matalakay ang aralin ng guro, ang mga mag-aaral ay inaasahan: A. Nagbibigay ng kahulugan ang economics. B. Napapahalagahan ang economics sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral, kasapi ng pamilya at lipunan. At C. Nasusuri ang kaugnayan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay. Okay, ang layunin natin dito ay yung sinasabi nilang economics. Sa pang-araw-araw na pamumuhay natin ay kasama na natin yung economics. Doon na pumapasok itong apat na pinakita kong larawan. Sa pamumuhay natin, yung pag-aaral ay isa siyang ng ating pamumuhay sa pang-araw-araw. Nag-aaral tayo para tayo magkaroon ng kaalaman tungo sa ating kinabukasan. At ang pangalawa, transportation. Pumupunta tayo sa ating mga trabaho. At isa na din dito yung transportation papunta sa ating paaralan. No? Ang pang-apat is yung nakikita nating matataas na gusali. At dyan naman pumapasok din yung transportation. Papasok tayo sa ating mga trabaho o sa paaralan. And then the last one is pamimili ng mga ating pangangailangan. Doon sa ating layunin, di ba, ang economics, no? At doon naman sa ating economics na yon is ang paglago or ang mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Ito na siya, dalawang uri ng doon sa economics. Ang economics o yung kahulugan ng economics ay oikonomiya o oikos, bahay, nangangulugan siyang bahay. Sa nomos naman ay pamahalaan. Sa makatuwid, ang payag na kahulugan ng economics ay pamahalaan ng bahay. Number one is ang microeconomics. Mula sa prefix na Latin na micro, na nangangahulugang maliit, ay isang sangay na ekonomiya na nag-aaral sa pag-uugali ng mga individual at sa mga kumpanya sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa paglalaan ng mga napagkuhanan at ang mga pakikipag-ugnayan sa mga individual sa kumpanya. Okay, dito na yun pumapasok yung sinasabing microeconomics. And ang number 2 ay ang macroeconomics, o hindi siya yung number 1 is micro. Ito ang macroeconomics. Tumutukoy sa kabuuan ng kita, pangkalahatang presyo, trabaho, produkto at gastos o bayarin. Mga layunin tulad ng mataas na antas ng produksyon, mataas na employee
empleyo, katatagan ng presyo at balancing kalakalan ng daigdig. Tamang pagpili at pagpapairal ng mga patakaran pang-ekonomiko. Okay, dito sa microeconomics ay ang tinutukoy nito ay ang pag-uugali ng tao. Yung pag-uugali ng tao, ito yung dito na pumapasok yung sa kagustuhan, no? Ang tinutukoy dito sa microeconomics. Dito ay pumapasok na yung kanyang kagustuhan. And then sa number 2 naman is ang tinutukoy dito is yung mga presyo ng pamilihin o trabaho o yung nagagastos natin. Okay. Sa konsepto naman tayo ng economics, nandito yung choice, mga pagpipilian. Pumipili tayo ng sinasabi nilang yung goods o yung mabuting pinipili natin para sa ating sarili. And trade-off ay ang pagpili, pagsakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang bagay. Okay, nakikipag-trade tayo sa isang bagay na alam natin na may bibigay din sa atin na kabutihan. Tulad nito ay yung pakikipagpalit ng bigas sa isda. Yun yung sinasabi nilang trade-off, no? Makikipagpalit tayo sa isda. Kumbaga, kung ako ay mayroong isda at si Hasan naman ay mayroong bigas, makikipagpalit ako sa kanya ng bigas para magkaroon ako ng bigas. Siyempre kasi, sino ba naman ang hindi makikipagpalit? Siyempre kasi gusto natin makakain ng ibang pagkain. Yun yung sinasabi nilang trade-off. Halimbawa, mag-aaral ba ako ngayon? Maglalaro ng mobile game. Okay, ito yung halimbawa ng trade-off. Kung ano yung iti-trade niya? O mag-aaral ba siya o maglalaro ng mobile game? Siyempre, kung talagang gusto mo talagang pumili ng isang mas matimbang na bagay, siyempre, yung pipiliin mo mag-aral. Kasi yung mobile game is wala ka ring makukuhang mabuting gawa dyan. Kasi naman, ang mobile game ay makakasira lang sa mata, makakasira sa ating pag-iisip o sa ating katawan. Isa na dito yung makukuha nating sakit sa mobile game is masira yung mata natin, maglalabo. Okay. Proceed tayo sa opportunity cost. Ito ay bunga sa ginagawang pagsasakripisyo. Ito ay tumutukoy sa halaga ng bagay o best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Okay. Ang opportunity cost naman ay ang makikipagpalit tayo sa gusto natin o sa gumagawa tayo ng isang desisyon na mas mabigat. Or, yun na nga, makikipagpalit tayo ng, kumbaga, pagsakripisyo ito. Yun yung sinasabi nilang, makikipagpalit tayo, o kung ako ay makikipagpalit ng isang cellphone, no? Makikipagpalit ako ng isang cellphone, na alam ko namang, yung ipagpapalit ko is, kumbaga, mayroong diferensya yung ipagpapalit ko, no? Magkakaroon ako ng, isang mabigat na desisyon. Yon. At sa incentive, rewards o katumbas na halaga. Ganon din, kumbaga, o yung may reward ako na, kumbaga may nahanap ako na cellphone. Bali, binigay ko sa may-ari, tapos binigyan na rin ako ng isang bagay na may katumbas din nung sinauli ko. Okay. Dito na tayo sa kahalagahan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay. Okay, Sarah Jane, pakibasa ang kahalagahan ng economics. Kahalagahan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bahagi ng buhay ng tao ng desisyon mula sa mga simpleng bagay hanggang sa kombinatong sitwasyon. Araw-araw gumagawa ang tao ng pagpapalagay
siya at nagpipili kung alin ang kanyang pinagpipilian ang mahalaga at pagpapakinabang. Ang gawain nito ng tao ay may kaugnayan sa economics mula sa pagpili niya sa kung ano ang produkto ang kanyang bibilihin patungo sa serbisyong kanyang tutuin. Okay. Sino ang makapagbibigay ng angkop dito na kanyang explanation? O mga halimbawa dito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sir, another. Sige, Sarah Jane. Like for example, sir, di ba nga ang kahalagahan ng economics sa pag-araw-araw po ng pamumuhay is, di ba po, as a third person is, kailangan tayo magdidesisyon kung ano po yung kailangan natin sa kailangan natin araw-araw. So, Okay, tama. Doon naman sa kahalagahan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay. Gaya nga ng sinabi ko noon, nung una is, yun yung pumapasok na yung pamimili natin o pagpili natin at gagamitin natin sa pang-araw-araw. Yung pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Okay? Hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Magbilang ng 1 hanggang 3. Sige. Bibigyan ko kayo ng sa unang grupo. Sir, ang yaman niyo naman po, sir. Nakabad paper niyo. Sige, isusulat niyo dyan yung kung may asan po sa amin? nandiyan kay Moner, wait lang ha. Mayroon kayong 10,000. 10,000. Sa isang buwan, isusulat nyo dyan yung kailangan ninyo sa isang buwan at ibabudget ninyo yung 10,000 na yon para magkasya sa isang buwan. 10,000. Isusulat nyo dyan at ang bawat grupo ay kailangan may magpresenta dito sa harapan para i-explain o ipaliwanag niya yung ano yung sinulat dyan sa papel. Saan may budget niyo? Sir, download. Tapos na kami Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para makapag-isip kung ano yung mga pangangailangan ninyo sa isang buwan na yon. Baka sa ginawa dito ito mag-budget. Ano? Wait lang ha, maghanap na. Huwag kayong magmadali, may 8 minutes pa kayo para sa Sa pamilya.
Okay, cellphone. Hindi mo to sabay, 1,200. Kasi ito, ikutan mo, it's considered so, ulan natin is bago sa sasahang hindi pala yan. Kasi yung ulang namin. Nasa chicken bilis natin. Kasi nasa tubig. Bilis natin sa tubig by ate. Ay. Hintayin muna natin yung iba bago magpresenta ang bawat isa. Mayroon pa kayong 3 minutes. Mayroon pa kayong 3 minutes. Okay na, sir. Wait lang. Saan ka tulog lang? Tatanong pa ako. Hindi, dapat ano. Tapos na po kami. Sir, tapos na po ang grupo.
Tapos na ba ang lahat? Sige, sino ang mauna? Sige, ang group 1. Sige, group 1. Okay, sis. So, may bahay. Ito po yung budget namin sa 10K para sa 1 month. So, ang 7K po is binudget po namin ito according sa pangangailangan talaga namin. So, ang 7K po is mapupunta siya sa food, sa ilaw, and then sa mga iba pang babayaran. Sa itlog is 460. 120 yung bigas, 1,200 yung bigas, di ba? 3K yung pang-ulam, and then yung other is tubig, in ilaw, tapos wifi. So magbabayad pa po kami ng utang na 1K plus. So kaya po naging 7,000. So ang 2K po is for body, sa mga sabon namin and other na gusto namin. And then ang 1K po na bubuo sa 10,000 is for ourselves, pang Jollibee. So thank you, sir. Okay. Ang sagot ng group 1 is ganun. Hinati nila sa maayos na pamamaraan. At dun sa last part is pang-date daw nila. Hindi naman yun mawawala sa mga estudyante. Masakit yun. Sige. Sige. Sino naman ang kasunod? Sige, group 2. Bilang padre de pamilya ng bahay, inahati po namin ang 10,000 sa isang buwan. Ang 1,000 po ay para sa bill ng pangalawa po sa ay bill ng kuryente para sa 2,000. Para naman po sa 3,000 ay grocery ng bahay. Para naman po sa 1,200 ay para sa gasol. Sa 800 naman po ay para sa isang buwang pamasahe ng aking mga anak. Ang 600 po ay para sa internet connection. At 24,000 po ay nasa baon ng aking mga anak at other expenses, sir. Wow! Okay. Narinig natin ang ikalawang grupo ay isa siyang padre de pamilya. At pinagkakasya niya yung 10,000 na yon. Maayos yung kanyang pag-budget. Isa siyang mabuting ama na dapat tularan. Okay? Sa group 3 o ang huling group, pumunta dito sa harapan. Okay, so first, magandang umaga sa ating lahat. So yung 10K po, binudget namin, no? Pero hindi ako lang kasi kanda pa. Okay, so 1K, 1,500 is for, siyempre, bigas. So, siyempre, mahalaga pang bigas, lalo na sa panahon ngayon na mahalang bigas, no? So, umasa tayo kay Bongbong Marcos na 20 kilo lang ang bigas, pero wala, di ba? So, inaasa tayo. So, ngayon. Then, another 1,500 for tubig and kuryente. So, lahat nandun, ano? So, tubig panglaba, tubig na, basta yun na yun. Next is 1K for grocery. Okay, so, siyempre, grocery, doon na yung kapyanitib, then sugar, gatas, etc. Okay, so next is another 1K naman for baon, no? So, siyempre, bilang estudyante, kailangan natin ng allowance sa pang-araw-araw na transportation and pangkain, no? So, yun. Then, another, ito na, no? So, yung, so, another 1, 3, 4, 5. So, 5K na. So, the last is 5K, no? Sasabihin na natin, hindi? Okay. 5K po. Para saan yung 5K? Para saan yung 5K ng tira? Okay, so si Kan daw, no, napili niya yung 5K
No? Para sa si Kana, napili niya yung 5K kasi naghati kami 5K yung sa akin, 5K yung sa kanya. So 5K, gagamitin ni Kano pang Diamond Hotel for Happiness. So yun lamang po. Okay. Dun sa sinabi niya is, nasali doon si President Bongbong. Okay. Alam naman natin na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nagsabi noong kampanya niya na babaan daw yung presyo ng bigas. Pero ngayon, ang presyo ng bigas ay halos hindi na kaya ng mga mahihirap. At yun ay pasok sa ating lesson o sa ating aralin, yung bigas na yun. At alam natin na mas maraming bumoto kay Bongbong Marcos dahil sa kanyang pangako na babaan ang presyo ng bigas sa 21 pesos. No, pero hindi natupad. Bagkus ito ay tumaas na mas malala pa sa inaasahan ng mga mamamayan ng Pilipinas. Tumaas ito at umabot sa 60 plus pesos na 1 kilo. At ngayon ay ang Pilipinas ay patuloy na naghihirap dahil sa pagmahal ng presyo ng bigas. Okay. At tatanungin ko kayo, paano nakakatulong sa matalinong pagdidesisyon ang mga konsepto ng economics? Okay, i-explain ko na mga paano daw o yung mas pinakamatalinong pagdidesisyon sa konsepto ng economics, kung ano yung nakakatulong sa atin. Sige. Sige. Paano nakakatulong ang matalinong pagdidesisyon ng konseptong economics? Yes, Norhamin? Sir, nagagamit yung matalinong pagdedesisyon sa pamamagitan ng balance. No? So, nababalance natin yung gastusin sa pang-araw-araw. Then, yun, pang-araw-araw. Yes, tama. Sa pangalawang tanong, is sa inyong palagay, kailan masasabing matalino ang pagdesisyong ginawa ng tao? Okay, tayo? O Kayla? For example, the budget, kanina na budget tayo. Oh. Sabi natin madali yung pagdidesisyon, kapag sabi yung budget, walang masayang din. Sabi masyado. Tama. Doon sa pangalawang tanong is masasabi doong matalino yung pagdesisyon natin kapag yung pera ay hindi nasasayang. No? Kapag ang pera natin ay nagastos ng tama, ay hindi ito masasayang. Bagkus, ito ay magbibigay pa sa atin ng mas maraming importansya. Paano ba? Kapag nahati natin o maayos yung ating pagdesisyon ng sa tamang pag-budget is sa susunod na mga araw, makakakuha pa tayo ng pera is magkakaroon pa tayo ng ibang paglalanan nito at magiging mas mabuti pa ang kalalabasan. Maiisip natin na magkaroon tayo ng tindahan. At kapag nagtinda tayo, magkakaroon pa tayo ng income. At sa paglago ng ating tindahan is doon, pumapasok na yung pang-araw-araw na pangangailangan din ng tao. Lalaki yung ating pangangailangan. Bakit?
kapag nagtinda tayo, kailangan pa natin ng mas maraming ano dito. Kumaga, yung binibenta natin is magkakaroon pa tayo ng mga tauhan, no? At lalaki pa yung sige. Sige. Sige, excuse ko muna. At doon na yung lalaki yung gastusin ng isang tao. Okay? At kumuha ng papel at isulat ang ating magkakaroon tayo ng takdang, hindi pa. Magkakaroon tayo ng pagsusulit. Kung naintindihan nyo ba yung ating pinag-aralan. Kumuha ng 1/2. Opo, 1/2 at isulat ang ating question. Bibigyan pa ng at agatian nyo na lang ito. Sir, paragraph 4, Pakisulat po. Hanggang 5 question lang tayo. Pwede rin isulat yung tanong at pwede rin kayong diretso na lang sa sagot. Kung saan kayo mas madali, dun kayo. Hindi ko na kayo papahirapan pa. Ano yon? Kung sino ang maka-perfect ay mayroong plus points. Malapit na po. Tapos na ba ang lahat? Okay, hintayin muna natin ang iba. Sir, okay na to? Oo, okay na yan. Hintayin muna natin ang iba. Mag-exchange paper po tayo. Kasi mag-check. Kayo yung mag-check. na po ako, sir. Papasa mo po, sir. Wait muna natin ang iba, ha? Tapos na ba ang lahat? Okay, tapos na ang lahat? Okay, number 1. Ang pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay
Kapalit ng isang bagay. Letter D. Letter D. Okay, letter D. Trade off. Tama po. Number 2. Tumutukoy sa halaga ng bagay o ng best alternative na ng pagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Letter A! Opportunity cost C. Okay, tama. Letter C. Opportunity cost. Number 3. Ito ay tumutukoy sa mga benepisyo pakinabang ng mga intensives. Tama. Letter A. Intensive. Incentives, sir. Incentives. Incentives. Letter C. Letter number 4. Number 4. Pinangarap na lipunan na mag-aral kung paano tutugunan ng tila walang katapusang pangangailangan kay gustuhan ng isang tao gamit na pinitanong pinagpupunan ng yaman. Economics. Economics. D. Economics. Economics. Number 5. The last number. Kabubuan kita ng karatang preso. Macroeconomics. Tama. Letter C. Letter C. Okay. Letter C. Sir, perfect. Sige. Sabihin nyo kung sino ang? Sir, no mistake, sir. Thank you, sir. Kung sino ang? Kung sino ang naka-perfect. Sir, di ba sabi mo may contract with chocolate? Oh, may chocolate. Wait lang. Hasan Musa, score mo? Perfect. Saan mo sa score? 4. 4. Munir Uban? Sir, one mistake, sir. One mistake, 4. Abdul Majid? 5, sir. 5. Nice one. Jason Kalim? 4 mistakes, sir. Ay, 1. grabe, hindi nakinig to. Ismael Norhamin? Sir, 6, 5. Nice. Perfect. Perfect. Si Kandaw, nakinig ng maayos. By Ali? 3. Hindi niya daw marinig. Sorry. Kayla? Sir, perfect po. Perfect. Nice one. Sarah Jen? Sir, naku, mali. Ay, grabe. Okay. Ngayon, magkakaroon kayo ng takdang aralin. Kumuha ng papel at isulat ito. Assignment po. Opo. Kailangan po kayo. Sakto lang. Ay. Sabi sana doon, sir, may asawa na kayo, sir. Kasi sir, may tita po ako, sir. Oo. Ipahalay ko na namin, sir. Sir, may anak po kayo, sir. Ang pag-aasawa ay hindi karera. Oo. Okay, pakisulat na lang ito at kukolektahin ko sa isang araw. Anin ko yon? Siyempre, practice yun. Para kung sakaling magkaroon, hindi na tayo mahihirapan sa pag-budget. Tapos, sa uli. Hanap na siya baka Then sinasabi na, kailangan nating pumili ng tamang babae. Ang pagpili ng tamang babae ay nakadepende sa tao o sa lalaki. Yes. Hindi ko masasabing maling tao kayo kasi Second wife lang din. okay, tapos ng takdang aralin. Okay, babasahin ko ang ating takdang aralin ha. Ano po, batay sa inyong natutunan sa aralin, ilarawan ang kahulugan at konsepto ng economics tungkol sa aralin. Tama, sir. So, ilang words po, sir? Dito is nasa 20 points. 20 points. Opo. Okay, tapos na ba ang lahat? Yes, sir. Okay, tayo tumayo. Paalam sa inyong lahat. Okay, thank you. Sa lang. Ha?